Kuwang-kuwa po sa CCTV camera ang salpukan na naman ng dalawang motorsiklo sa Taguig at dun din po sa Taguig nakuna ng video ang aktwal na pagdanakaw ng dalawang menor de edad. Ang kanilang dinali, isang manok pang sabong. Si Emil Sumangil, naka-alerto 24, eksklusibo. Segundo lamang ang binilang mula nang umalis sa mga may-ari ng bahay, lumutang na agad ang mga suspect sa area, saka pinasok ang eskinita patungo sa kanilang target. Naiwan ang isa sa mga suspect sa tabing kalsada, saka masusing minatyagan ang sitwasyon sa labasan. Lumipas ang higit 5 minuto, lumabas na ang mga suspect. Relax na relax, pasayaw-sayaw at nilisan ng lugar, bit-bit ang panabong na manok na kanilang tinangay. Sa pamamagitan ng kuha na ito ng CCTV, nakilala ang mga suspect at mabilis na naaresto. Ang isa sa kanila na itatago natin sa pangalang Rica, 15 anyos lang. At large pa rin naman ang isa pa sa mga suspect na lumilitaw na isa ring menor de edad. Pasensya na lang po. Hindi na po mauulit. Na-recover din ang panabong na manok na tinangay ng mga suspect. Pati na ang sirang kandado na sinira ng mga suspect para mapasok nila ang manukan. Ayon kay Barangay Ligid Tipas Chairman Totong Manyosca, bumaba ng halos 50% ang crime rate mula nang ikabit ang mga CCTV camera sa crime-prone area sa kanilang lugar. Sa lahat po ng hold-upper, humanda na po kayo, tapos na po ang araw nyo. Hindi lamang peace and order situation ang kanila raw namomonitor, pati ang lagay ng lasangan kanilang nababantayan, kabilang na ang mga disgrasyang gaya nito. Kuhang-kuha ng CCTV ang salpukan na ito ng dalawang motorsiklo na nangyari rin kaninang umaga. Sa inisyal na investigasyon, ang nakabanggaan ng biktima ang mananagot sa disgrasya dahil ang lansangan na kanyang pinasok one way. Isinugod na sa pagamutan ng biktima kung saan ngayon ito inoobserbahan. Emil Sumangil, naka-alerto 24. Palaban si Ombudsman Merceditas Gutierrez nang humarap siya sa kamera kanina kaugnay sa issue ng plea bargaining agreement sa kaso ni retired Major General Carlos Garcia. Nanindigan si Gutierrez na tama ang pagpasok nila sa kasunduan. Bagay na tahasan namang tinutulan ni dating Ombudsman Simeon Marcelo. Nakatutok si Sherry Ann Torres. That we do not have enough evidence, weak evidence, to convict Major Garcia. Because I believe the prosecutors who recommended the entry into a plea bargaining agreement, and I stand by what they have recommended, and I stand by the decision I made in approving the plea bargaining agreement. Naging matigas si Ombudsman Merceditas Gutierrez sa kanyang pagharap sa House Committee on Justice kaugnay sa plea bargain agreement sa nasibak na si dating Major General Carlos Garcia. Di raw talaga sapat ang ebidensya para maidiin si Garcia sa kasong plunder o pandarambong kahit pa may testimonya si dating COA Auditor Heidi Mendoza, bagay na kinontra ni dating Ombudsman Simeon Marcelo. Mabigat daw ang pag-amin ng asawa ni General Garcia kung saan idinetalya nito kung paano nagkabanloon ng pera ang retiradong general. There was a synchronized withdrawal from their separate accounts, Your Honor. And I think that's a good indication of conspiracy. Inamin na eh. Umamin na. Ano pa ang kailangan mo? Pag nag-amin ka, there are two things where you don't have to introduce evidence. One, it's judicial notice. Second, there is admissions. Kinwestiyon din ni Marcelo ang di pagkonsulta ng Office of Special Prosecutors at Ombudsman sa AFP at publiko bago kinagat ang plea bargain agreement na inialok ng kampo ni Garcia. Si Committee on Justice Vice Chairman Rodolfo Fariñas, sinita rin si Gutierrez kung bakit hindi muna kinonsulta si Marcelo dito bago umaksyon. Lalo pat sila Marcelo at dating Senior State Prosecutor Dennis Villa Ignacio ang nagpasimula sa Garcia case. Sagot ni Gutierrez, Why would I consult the ombudsman who left the office? Why should I go back to the past? Past tense na mo yun. binalikan naman ni Gutierrez ang mga nagsasabing kumita raw sila sa plea bargain agreement. Wala pong ayusan dito at wala pong perahan dito. We can tell you and we swear to God na siguro kung may kumita dito, tamaan sana ng kidlat at mamatayan na ngayon din. Anybody can say that kung si General Garcia, sinasabi niya, kinita daw niya yan
inheritance daw, tsaka kinita niya yan eh. Biro mo naman yun, 300 million, paano mo naman ano yun? Si Mendoza na halos katapat ni Gutierrez na upuan, hindi naman nagpasindak. Pinanindigan niyang marami siya nakuhang ebidensya laban kay Garcia at matibay ang lahat ng ito. Napakarami ng findings. And as you see, ako po as a witness, dependent lang po ako. Paano po itatanong sa akin ng prosecutor? So, Pero mainit man ang pagdinig, di pa rin naiwasang mahaluan ng biroan sa gitna ng diskusyon. It pains me, ma'am, that I'm now asking questions here because even at, in law school, ikaw na yung crush ko noon nung nasa college pa tayo eh. Talagang... Since crush nyo ako, may I say something? May I say something before please, I ma'am, respond? and be honest, you're under oath. Okay. Bukas naman si Gutierrez sa pangangalap ng bagong ebidensyang maaaring magamit laban kay Garcia. Bumuo siya ng isang fact-finding team para pag-aralan ang isinuwalat ni dating AFP Budget Officer George Rabusa ng umunoy korupsyon sa militar kasama ang kanyang dating boss na si Garcia. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nag-ala Comedy Bar ang bonggang presko ng pinakabagong romantic comedy show sa GMA na I Heart You Pare. Pero marami rin ang nalito kung sino nga ba ang totoong Regine Velasquez sa mga nag-perform sa entablado. Makichika kay Lars Santiago. Nagpatikim ng Mala Comedy Bar production numbers ang ilan sa mga bumubuo ng pinakabagong primetime romantic comedy ng GMA, ang I Heart You Pare, sa idinaos na paglulunsad ng programa kagabi. Naroon siyempre ang mga bida ng show na sina Regine Velasquez at Dingdong Dantes. Marami ang hindi nakakilala kay Paulo Ballesteros sa kanyang drag queen costume sa unang production number. Ayon kay Paulo, hindi madali ang ginawa niyang pagkarir sa kanyang hitsura at sa kanilang production number. Pag nagre-rehearse nga, sabi ko, pwede po bang hinay-hinay lang kasi hindi ko naman itong ginagawa itong gabi-gabi. Siyempre ako, hahabulin ko na lang yung mga, nakatakong, ganun yun yung mahirap. Ang gay impersonators, hindi siyempre pwedeng mawala sa show. Nanguna sa mga ito si Ate Reg, ang impersonator ng Asia Songbird. Natutuwa ako, mas lalo na po sa lookalike ni Miss Regine. It's crazy. She's so cute. She's funny. Nakakatawa kasi nung pumunta dito si Ogie na pagkamalan niya ngayon, si Regine ba yun? So tawa kami ng tawa. At sino naman ang hindi hahanga sa isa pang number kung saan isang grupo ng gay performers ang nakipagsabayan kay Beyonce na nasa big screen sa Single Ladies. Ayon kay Dingdong, sample pa lang ang ipinakita sa launch. Nag-umpisa lahat yan nung Storycon pa lang, doon pa lang performance level na yung mga nag-audition. Sa mga ipinakita ng mga eksena ng romantic comedy, aliw na aliw ang lahat at tuwang-tuwa sa mga karakter sa istoryang magsisimula ng mapanood sa Lunes ng gabi dito sa GMA. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Barbie Forteza paiitimin sa pagganap niya bilang Nita Negrita. Mamaya na yan. Susunod, bulkan sa Japan na 300 taon nang hindi sumasabog, biglang nag-alburoto. Tinatayang 200 milyong pisong halaga ng shabu nasabat mula sa dalawang hinihinalang miyembro ng sindikato. Sulyapan ang mga kakaibang karera. Merong pang para sa mga ipis at merong kama. Tutuhan lahat ng yan dito sa 24 Oras.